usap-usapan ang sanggol na iniwan sa sementeryo ng Candelaria sa Quezon. Alamin ang kanyang kwento. Nakakakilabot ang narinig na ingay nito lang Lunes sa sementeryong ito sa Candelaria, Quezon. Yung pa-fibol saya, yung bilog ang puste. Nung sinundan nila ang pinagmulan ng panaghoy, laking gulat nila nang sa pagitan ng dalawang nicho, tumambad ang isang abandonadong sanggol. Ari nga oh. Hawakin nga ari. Baby? Hello? Pwede na yan. Habang naupo kami doon, may tumingin po sa aming lalaki. Minao nga. Sumunod po kami sa kanya. Tunay na po. Tumakbo po ako kay Daddy. Ang ama ni Ian, hindi raw agad naniwala sa ikwento niya na merong sanggol sa sementeryo. Kaya kinunan niya ito ng cellphone video. Pero hindi kita, ikaw na mo video. Punta ka na doon. Ano po yung nawawalang baby? Doon na sila kumaripas sa kinaroroonan ng sanggol. At nadatnan nilang nangingitim na ang labi ng bata na tila iisang buwang gulang pa lang. Tawag mo ka sa... Yes, Hindi, sa rescue. Posible rin daw na 12 hanggang 14 na oras na itong iniwan doon. Bali po nung paglapit namin dito, iyak nga po ng iyak yung bata. Ano po, dahil nang medyo masikip, dinampot ko ng patagilid at talagang hindi ko nga mahagip ng masapo agad, kundi iniatras ko pang utay-utay. Dali-daling dinala ni Roy ang sanggol sa kanilang barangay captain na si Nelson. First time lang po nangyari po sa amin yan. May nakitang baby sa simenteryo. Bilang ama po ay napakasakit. Siguro naman po ay tayo po magulang. Pero yan po ay hindi ko kayang gawin sa akin mga anak. Kung makita ko nung talagang gano'n na rin, babatukan ko naman talaga eh. Siyempre surang-sura ako dahil akay naman namang ina yung sobra namang walang kapuso-puso iwanan niyo yung anak niya doon sa sementeryo. Sasapakin ko ng kainakain naman. Gawa ng ginawa nila yun, yung kabulastugan para sa kanila yun, pero hindi nila alam na buhay yung kanilang mabubuo, tapos itatapon lang nila. Si Delia na nagtitinda malapit sa sementeryo, natatandaang meron daw babaeng bumili sa kanya ng sigarilyo nito lang linggo ng hapon na may karga-kargang sanggol. Tinititigan ko kasi concern ko bakit gayon ang dala sa bata. Basta ganan ang dala, syempre sanggol, kailangan ganan. Ang bulsa niya, nandun yung dede. Nakita ko dun sa video, yung dede ng bata. Sabi ko, ari yung dede ng bata, kulay blue yung kuwan. Sabi ko, kilala ko ang nagdala nito. Nitong Martes, nakatanggap si Kapitan Nelson ng tawag mula sa kapitan ng kalapit na barangay. Sabi nga daw po ay darating yung lola. Mati nga po yung lola dito sa barangay hall namin at awang-awa nga po sa kanyang apo kung bakit nagawa ng kanyang anak. Sabi niya po, susuko niya at pauwiin para harapin yung problema na kanyang ginawa. Ang lola raw ng bata, si Nanay Celia, hindi niya tunay na pangalan. Ang sabi sa akin ni Carla, ay may problema eh. Ari ikang bata nawawala. Sabi ko, sinong bata? Ang anak ni para ako'y nasakal, umiyak akong umiyak. Dumating ako din ni alauna ng gabi. Nagpatid ako sa aking manugang doon na nga sa barangay. Kaya iyak na yan eh. Dito na kinumpirma ni Nanay Celia na ang sanggol na natagpuan sa sementeryo, kanyang apo. Pero nasaan ang ina nito? Di tinawagan ko nga yung anak kong nasa Maynila. Ayun, inatid nung gabi na yun. Kaya yun gabi na yun, sumuko siya din sa barangay. Martes ng gabi, sumuko sa mga pulis ang ina ng bata. Natawagin na lang natin sa pangalang Lita. Napapabarkada siya, napapaano siya sa inuman. Yung lalaki, katropa nila, ay siguro sa inuman ng inuman, doon ang nangyari. Nagugulo ng isip niya yung, siyempre, aalagaan bata. Maalala mo yung ama ng bata. Tanong ko nga sa sarili ko, bakit nagkaganito yung aking bunso? Ay samantalang mahal na mahal ko ang bunso ko. Para kang madurog na hindi ka
Hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Nasira ang pagkatao niya. Sinong tao magtitiwala pa sa kanya, hindi ba? Or mga nanay na gumagawa ng ganito, maaring nakakaranas ng tinatawag nating postpartum depression or postpartum syndrome, or yung may possibility na postpartum with psychotic features. May mga pagkakataon na after giving birth, ang isang ina nagkakaroon ng anxiety, hindi alam kung ano yung gagawin. So, nagka-create ng confusion. Kasi, di ba, yung role mo bilang dati kang dalaga, tapos nagkaroon ng ganitong klaseng, sabihin na natin, kaakibat na responsibilidad, hindi nila kaya. Nakakulong na ngayon si Lita sa Candelaria Police Station. Ang Gloria ay di nagsampa nga po ng kaso sa abandonment of minors in relation to 7610 para turuan din daw po naman ng leksyon yung kanyang anak. Kung abandonment na minors ay punishable ng 12 years to 20 years imprisonment. Samantala, ang napagkasundo ang mangangalaga at magiging guardian ng sanggol, ang kapatid ni Lita mismo o tiyahin ng sanggol. Pagka may nakakita ho tayo ng mga abandoned babies, ang una siguro dapat makipag-ugnayan sa pulis. Kung sakaling hindi ho talaga kaya miski ng kanyang magulang na alagaan ang bata, maaari naman ho siyang sumangguni sa DSWD. Huwag i-abandon, kundi i-turn over yung bata ko sa DSWD. Bawat uha ng bata, mihingi ng pagmamahal at pagkalinga na dapat unang ibinibigay ng kanyang ina. Hello? Mabuti na lang at sa pagkakataong ito, may ibang taong nakarinig ng uha ng sanggol na natagpuan sa sementeryo. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.